Alright, so yung mga humihingi ng recording kanina, I I respectfully decline the request because meron naman kayong access sa dashboard ninyo. You have your own dashboard where you can access the whole training. Lifetime access po 'yon. Pwede niyong balik-balikan anytime you want. Okay? Self-paced po yung magiging after ng live training natin starting today up until Friday. Recorded po lahat yon, and then you'll be able to access all the recordings sa dashboard po ninyo. I believe nakapag-send na yung team ko ng email sa inyo, nandun yung instructions on how you can be able to uh, your dashboard. But no worries, mag-send ulit kami ng email tonight after the live training on how you can be able to access your dashboard moving forward. All right, welcome everyone, si Sir Ernie, Miss Maricel. Ayan, so decline ko to. Yung mga nagre-request ng ang tawag dito, again, recorded po ito. Sir Ray, magandang gabi. Miss Janet, Sir Dennis, Sir Mon, yan, magandang gabi. And welcome everyone dito sa day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. So ano nga bang, before anything else, my name is Clarence pala. Hindi na mahalaga yung buhay-buhay ko. Let's go direct to the point na. And let's dive into what's in it for you in the next 5 days. So I'm gonna share my screen real quick. Okay, welcome si Julius. Yan. Good evening, Reb. Charity Abiliar. Magandang gabi. All right, let me just quickly share my screen. Wait lang, 1 second lang pala. Before anything else, let's just have a group photo sa day 1 kasi yung iba dito hindi na mag-a-attend ng iba yung tawag ko doon seminarista, magse-seminar ng isa tapos wala na, hindi na. If you guys can open your camera and let's have a group photo. All right. Ayan, page 1 muna tayo. Page 1, ayan, 1, 2, 3, go. All right, let me just save this one. Yan. So, yung iba hindi na nag-join. Ang tawag doon seminarista. Page 1. Ay, meron na pala tong page 1. So, page 1. Okay. And then, page 2 tayo. Ayan, page 2. 1, 2, 3. All right. Page 2. Let me just save this one again. Page 2. Alright, page 3 naman tayo. Page 3. So, ayan, open yung camera nyo guys. Yan, tara, pogi. Alright. Ilan ba tayo? Page 4 ba to? Meron ba tong page 4? Page 2, page 3. And, yun. So, papasok pa lang yung iba. So, we have 3 page lang. Alright. Yun, so welcome everyone sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Yung kapapasok pa lang, no need to record, no need to ask recordings because you'll have the recordings sa ating dashboard. I'll be giving you access on how you can be able to review the trainings, no? Let me just quickly share my screen and ano nga ba yung lessons natin in the next coming days. So day 1, which is today, no? Pag-aaralan natin the business settings overview. Business setting overview, ano pagkakaiba ng business portfolio at ng Meta Business Suite? Bakit napapagkamalan yung business portfolio ng Facebook page? No, hindi po siya Facebook page, no? Business portfolio po siya. Anong pagkakaiba ng Boost Post sa Ads Manager? Bakit kayo Ads Manager kayo at hindi kayo nagbo-Boost Post? So pag-aaralan natin, which is today, day 1 po yan. So marami pang confused about business portfolio and personal ad account. So Meta Business Suite, ano nga ba to? Para saan? Ads Manager para saan? Business portfolio para saan? Alright, so day 2, we're gonna be talking about the understanding the campaign objectives and the Facebook auction, how it works, paano ka chine-charge ni Meta sa iyong budget, no? Kailangan naiintindihan nyo to. Otherwise, you're just throwing money left and right without understanding kung paano kayo chine-charge ni Meta pagdating sa budget po niyo.
Day 3, different campaign setup. I know for some of you, marunong na nito, but again, empty your cup. No, if you really want to learn, empty your cup and i-digest nyo lang, ano? Baka mamaya alam ko na 'yan, alam ko na i-set up yung campaigns. So be it, pagpasensyahan hindi kasing alam mo yung mga may mga classmates ka dito na hindi pa nila alam. So possible to give way doon sa mga classmates mo na hindi pa alam mag-setup. So yun, the reason why I included this one, the different campaign setup. Day 4, understanding the Facebook ads metrics. No, ano nga ba yung titingnan mo mga metrics moving forward so that you can be able to determine if you're losing money or if you are getting a positive ROI doon sa Facebook ad campaigns mo. All right, and then day 5, as a business owner, you should be able to know what is your ideal customer acquisition cost, how much are you willing to pay for every leads na pumapasok, for every purchase na pumapasok, ano yung benchmark mo, paano ka magko-compute ng iyong marketing budget against your revenue generated from your campaigns. All right? So let me just have a good understanding sino yung mga nasa loob ng Zoom. I'd like to know everyone who is among you here na business owners, no? Type 1 in the chat. Sino yung mga business owners natin? Type 1 in the chat. Ayan si Vivi, Jay, Ray, Rainier, yan, Jella, Miss Angel, Eileen. All right, madami tayong tattoo business, yun. So rin. Sakto. Anyway, so type number 2 naman dun sa aspiring media buyers. I say aspiring media buyers, pareho lang sila ng Facebook ad strategist, digital marketer, or digital strategist. Type number 2 in the chat, Miss Hannah, Raymond, Christopher. All right, okay, madami-dami yung si Renante. Ayan, si Raven. Magandang gabi sa inyo, guys. Nag-start din ako as a media buyer, and then, yan. So, nagtuloy-tuloy na. So, I have every reason to believe na lahat ng business owners ngayon dapat maging media buyer. No? Kapag hindi mo naintindihan yung media buying part ng iyong business, especially online marketing, anong tawag dito? Sooner or later, kumbaga, iano mo naman to, ililipat sa mga tao mo yung media buying part. But at least you understand the concept of media buying. When I say media buying, this is basically binibili mo yung anong tawag dito, yung placement ni Meta. Before kasi 'di ba yung type of media natin is TV, radio, newspaper, signage, billboards. Right now, nag-evolve na yung ating media. Type of media is social media na ngayon. Kaya siya tinawag ng media buying because binibili natin yung placement sa platform ni Meta. So, yan. Kaya tawag sa amin media buyer or Facebook ad strategy, pareho lang yan. Isi-send ba sa amin yung recordings kung kapapasok mo lang, Raven? Sinabi ko kanina, we will be sending you the step-by-step or guide on how you can be able to access your dashboard later on after this live training. Bakit di ko po makarinig? Naririnig ba ako, guys? Type yes. Ayan, okay na. So, baka nagkaroon ka lang ng ano. Anyhow, so type number 3, who among you naman na nasa service industry? Yung anong tawag dito? Real estate, financial services, or life insurance. Type number 3. Ayan, yan. So, daming number 3. So, yan. Madaming nasa services industry. Alright. Type number 0 naman dyan sa chat. Who among you here ang alam lang is boost post, no? Never pang narinig naman yung ads manager pero hindi niya pa talaga maintindihan yung ads manager yan. Type 0 naman. Alam niya lang is nakita lang yung mobile tapos nakalagay doon boost post. Sabi ni Meta, i-boost mo tong post na para makita ng maraming tao. Yun lang, pag pindot mo yun na yun. So type 0, yan, marami tayong dito. Mga
newbies. Ayan. Anyhow, wala namang masama maging newbie. Lahat naman tayo dumaan sa ganon. And among doon sa nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or PC? Type me in the chat, paunahan. Type me in the si Miss Anita Acol. Yan. Miss Anita, I'll give you Anita. Ayan. In-unmute na kita. You can share your screen. Congratulations kasi ikaw yung unang nag-type. And gagawan kita ngayon ng business portfolio from scratch. All right, and then later on, i-describe ko sa inyo kung bakit kailangan gumawa ng business portfolio at bakit kailangan ihiwalay mo yung iyong personal ad account doon sa inyong business portfolio. Okay, you can share your screen, Miss Anita. Preferably Windows kapag Apple kasi tapos hindi ka techie. Baka mahirapan ka mag-share ng screen mo. Go ahead, Miss Anita. Miss Anita, nandiyan ka ba? Decline ko siya. Recorded po ito. Ayan. Ask to unmute, Miss Anita. Naririnig ako? Yes, sir. Naririnig kita. Ayan. Go ahead, Miss Anita. You can share your screen and then I'm gonna create a business portfolio from scratch. Sa iyong... Na-share na ba? Hindi pa po eh. Ay, hindi pa. Wait lang. Pag-click mo ng share, merong prompt doon, share your entire screen para lumabas po yung buong screen mo. Yan. Using Apple device, mahirapan tayo kung hindi ka techie. So baka hindi mo siya ma-share. But sige, I'll give you a couple of seconds. Nandiyan sa baba yung share button, katabi ng React, and in between ng React and host tools. Yan, pag-click mo ng share button and then lalabas yung prompt sa gitna, click mo yung share. Mukhang she is having trouble. Sino yung sumunod na si Sir Arnie. Sir Arnie, go ahead. Try muna natin si Sir Arnie, Miss Anita. Yan. Go ahead, Sir Arnie. Pangalawang nag-message ng me. Hello, sir. I-share po. Yes, please. Ay, ito pala, multiple sharing. Baka hindi siya makapag-share kasi hindi nakapag sharing. Yan. Babae pala yun. Miss Arnie pala. Yan. Yun. Alright, so I hope you are using a Windows device. Let me just quickly gain access. Approve mo lang yung remote control access. There you go. And wag mo munang gagalawin. And let's see if you already have ang tawag dito, a business portfolio. Bakit hindi ko siya maklik? Ayun, there you go. Paki-click nga yung Meta Business Suite doon sa kabilang tab, Miss Arnie. Yung Meta Business Suite, may nakaharang yata kaya hindi ko siya maklik. Ito. Yung pangatlong tab. Sige, open mo muna. Naka-ano ka ba? Naka-Google Chrome ka ba? Sorry, sir. Nawala. Yung gamit mong browser? Windows po. Windows sila. Google. Okay, open mo yung yung browser mo. Sige. Tapos click mo yung Meta Business Suite. Yan, okay. Meron na po ako, sir. Hindi, okay lang yan. Meta Business Suite, wag mong gagalawin muna. Ako muna gagalaw. Remote Control Access, pahingi. Ayan. So, click na natin tong Ads Manager. Tingnan natin kung meron ka ng business portfolio. Describe ko mamaya yung pagkakaiba ng portfolio sa sa Meta Business Suite. Eto. So, meron ka ng business portfolio, baka hindi ka lang aware.
baka mamaya pinagkakamalan mo tong Facebook page. Hindi po ito Facebook page, no? Ito po ay business portfolio and i-drawing ko mamaya kung ano yung pagkakaiba nito sa Meta Business Suite. If we were to click here, nakikita nyo to guys, yung lean NASIS sa baba. This is your personal ad account. Huwag nyong gagamitin ito kasi kapag na-disabled po ito, hindi na kayo makakapag-create ng business portfolio. You have to protect this personal ad account so that you can still create multiple business assets inside your business portfolio. Never use this one because kapag ito na-disabled, wala ka ng pag-asa sa buhay. Gagawa ka ng bagong Facebook profile para makapag-create ka ng bagong ad account. When you boost a post, ang ginagamit mo, every time na nagbo-boost ka ng post, yung walang ads manager, ito automatically yung ginagamit mo. Yung personal ad account mo, automatically, dito ka nagrara ng ads, dapat hindi ka magrara ng ads dito, kundi dito sa business portfolio. I-drawing ko sa inyo yan mamaya. Ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng business portfolio at yung ads manager mo nasa loob ng business portfolio. So this time, meron ka ng isang business asset. Let's try to create a new business asset if mabibigyan tayo ni Meta. You can either go here, create a business portfolio, or open a new tab, and then go to this URL, business.facebook.com/create. Okay? Ayun, napupunta tayo dun sa Meta Business Suite o kaya pag napunta ka na sa Business Suite, pwede ka na dito. Create a business portfolio. Try natin mag-create ng isa pa. Siklista Sentro number 2. Okay? Miss Arnie, pakibuksan mo dito yung email mo, yung Gmail account mo. Ito ba yun? Ito, sir. Is this the same, teka. Is this the same email na ilalagay mo doon sa ano? Yes, sir. Okay, good. So, kailangan naka-open na yun sa tab na yun para hindi ka mahirapang mag-confirm ng email mo. Kapag yung email mo nakabukas sa ibang browser, hindi yan mag-work. Dapat yung email mo nakabukas sa same browser, which is dapat katabi na ito. Okay, dapat nandito lang siya. So, pakilagay mo paki-fill out mo yung pangalan mo, last name, tsaka yung email address mo dyan sa baba. Yan. Tapos, click mo yung create. And then, punta ka dito sa kabila. Okay, usually guys, kapag naka-Gmail kayo, dito nyo yan makikita sa social tab. No? Yung mga naka-Yahoo dito na naka-join dito sa Zoom, okay, pag-isipan nyo ng mabuti, yung mga naka-Yahoo, gumamit na kayo ng Gmail account. No, kasi kapag Yahoo pa rin ang gamit po ninyo, mahihirapan kayong mag-integrate ng mga apps, especially kung sooner or later magkakaroon kayo ng mga tools na ikakabit nyo dun sa Facebook page ninyo. Kung naka-Yahoo pa rin kayo, kahit hindi nyo sabihin yung edad nyo, alam ko na kung anong edad nyo ngayon. Halos magka-edad siguro tayo. Okay? So, utang na loob, mag-Gmail na kayo kasi pag nag-add kayo ng tools, mahirapan kayo mag-integrate ng tools. So, i-click nyo po yung confirm your business email, Miss Arnie. And then, click mo yung confirm now. There you go. Nakapag-create ka na ng bagong business portfolio. So pag kinilik natin dito, ayan o, dalawa na yung business portfolio po ni Miss Arnie. Isang Siklista Sentro at Siklista Sentro 2. Okay, yung nasa baba, yung kanyang personal ad account. Now, there are 3 ways on how you can be able to access someone's business portfolio, especially for those media buyers planning to sell their services. Number 1, the easiest way is via email address. So let's assume that Miss Arnie is my client and I am the media buyer. Para ma-access ko yung business portfolio niya, I'm gonna click invite people.
may nakaharang siguro dito kaya hindi ko maklik. Paki-click po, Miss Arnie, yung invite people sa top right, yung kulay blue. Sa pinakataas, bandang kanan. Yan, click mo yung invite people, tapos ilalagay ko dito yung aking email address para ma-access ko yung kanyang business portfolio. Yan, virtual5solutions@gmail.com, click next. And then for the sake of this demonstration, I'm just gonna gain full control. Ngayon, if anong tawag dito, you can give access via partial access or yung basic access, or you can give full control or everything. So for this demo, I'm just gonna gain full control. Next. And then select business assets. Wala pang business asset na lumalabas kasi wala pa tayong nakikreate na ad account at wala pa tayong na-add na Facebook page. So by this time, i-click ko muna tong next and then send invitation. Okay? Now, dahil wala pang asset na nasa loob nun, gawa tayo ng asset which is the ad accounts. Okay? Create ad. Click add, I mean. Create a new ad account. Tapos, lalagyan ko dito ng Cyclista advertising. Tapos, make sure na time zone nyo is Manila. And then, yung currency nyo is PHP. Philippine Peso. And then, click next. And then, my business dapat siya. Click next. I agree. And then, create ad account. Alright. Next is maglalagay tayo ng fund dito sa ad account na kakikreate lang natin na bago. And then, click add payment info. So, Miss Arnie, anong preferred na payment method mo? GCash, Paymaya, credit card? Gcash po. Ayan, click natin yung next. Ilabas mo na yung GCash app mo. And then, select natin si GCash. Click next. Alright. And yung QR code doon sa GCash na app mo, meron doon sa gitna sa bandang baba. Barilin mo yung QR code na yon para makapasok yung amount. Magkano yung amount na gusto mo ipasok muna? For the purpose of training, sir, Yes. 100 lang po muna. Okay, 100. Click next. And habang pinabaril mo yung QR code, I'm just gonna accept your invite. Okay, labas mo na yung mobile, yung GCash app. Tapos pag lumabas yung, click mo na yung Open GCash, lalabas yung QR code dyan. Okay? View invitation. Login na ako. Habang ginagawa mo yan, i-accept ko yung invitation mo dito. Accept invitation. Done na, sir. Alright, sige. Second. Wait lang accept ko yung invite mo via email. Okay. Pampasok na ako. Okay, good. Now, click mo yung done. Inom lang akong tubig. Okay. Now, nakikita nyo yung sa baba, assign people, wala pa din yung pangalan ni Miss Arnie. Even if she owns the business portfolio, hindi mo yan ma-access yung ads manager mo kung hindi mo i-assign yung sarili mo. So, click mo yung assign people. Ito. Yan. And then, click mo yung pangalan mo and then full control. Full control. Yan. Assign people. There you go. Click mo yung done. Okay. So, nandoon ka na ngayon. Pasok na. May full control ka na sa ad account mo. Ito. Wala pa ako sa loob. Ngayon, that's the first way of getting access to someone's business portfolio. The second way of getting access to someone's business asset, which is kung ad account lang yung hihingiin mo, then ito lang yung ibibigay mo, yung ad account ID. Paki-copy mo yung ad account ID na yan, Miss Arnie, and then paki-send mo dito sa chat, sa Zoom. Copy mo yan, then send mo sa Zoom.
Okay, and then copy ko to. Okay. And switch ako dito sa ano ko, sa ah, business portfolio ko as if ako yung advertising agency. Okay? Para naiintindihan nyo yung pasikot-sikot nitong business portfolio kasi karamihan nalilito dito kung ano ba tong ano, paano ba yung structure nito. So, saan na yun? Ba't hindi ako pumasok sa ano? Yun, nandun. Wait lang ha. 8, 9, 6. Alright, so ako naman muna mag-share. Okay, I'm gonna share my screen. And nandito ako ngayon sa business portfolio ko. I'm just gonna gain access sa specific ad account na binigay niya sa akin. So what I'm gonna do is, kukunin ko tong ad ID na binigay niya sa akin dun sa chat. Tapos, ang gagawin ko is add. Okay, dito ako pumunta sa bandang kanan. Click add. And then, request access to an ad account in another business portfolio. Ilalagay ko dito yung ad account ID ni Miss Arnie. And then, i-click ko yung next. Full control. And then, confirm. Okay, and done. Ngayon, pakishare mo ulit yung business portfolio mo, Miss Arnie. And then, makikita natin yan doon sa request na part. Sasagutin ko yung mga nasa sa chat maya-maya after nito. Para isahan na dire-diretso tayo. Miss Arnie, you can share your screen again. Yan. So, and then pahingi ako ng remote control access. Prove mo lang. Yan, dito nyo yan makikita. If someone nag-send sa inyo ng access via ad account lang, dito nyo yan makikita sa request na part, na section. Ngayon, hindi nyo makikita ngayon dito kasi di ba nakakuha na ako ng buong access ng kanyang business portfolio. So, for the sake of this demonstration, let's move forward dito sa pangatlong way of getting access. Partners naman. So, for this demo, I'm just gonna remove myself, no, and then add it again via partners. So, dito mo lang siya tatanggalin. Itong 3 dots na to, remove from business portfolio, remove partner. This time naman, ang ibibigay ko kay Miss Arnie is yung aking, anong tawag dito? Business Manager ID. Okay? Yung Business Manager ID, makukuha mo yan sa business settings. Okay? Isisend ko dito sa chat yung Business Manager ID ko. Para mabigyan ako ni Miss Arnie ng access. Wait lang, may mabagal lang tong aking device. Ayan. So, eto. Copyin mo tong isesend ko sa chat. Copy mo yan and then punta ka doon sa add button sa top right ng partners na yan. Yan. Add. Tapos, give a partner access to your assets. Click mo yan. Paste mo dyan yung business ID ko. And then, click next. And then, click mo yung Ciclista Advertising. And then, full control. Okay? Yan. Sige, assign assets. So, nakapag-create tayo ng ad account. And, nalagyan na natin ng fund. Ang kulang na lang is yung page mo. Kailangan makapag-claim ka dito ng page, yung Facebook page mo, tsaka yung Instagram account. Okay, let's try to, may page ka na ba, Miss Arnie, na ginagawa? Yung for the purpose of training, sir, paki-create na lang po ng Okay. under. So, Yes, dito, pwede kang mag-claim ng page dito. So, click mo tong add and create a new Facebook page. Tapos, anong papangalan natin dito, Miss Arnie? Ciclista Center 2 na lang din po. Para Ciclist. hindi na siya pwede.
Anong pangalan? Siklista Sentro Metro 2 po. 2. Okay, sige. Category, ano bang category nito? May bike ba? Yes, sir. Bicycle shop. Yan. Papalitan mo na lang later o pwede naman yan. Okay po. So, bicycle. And then click mo yung next. And then I agree. Create page. And yan, click done. Okay, so na-claim na natin yung page ni yung Siklista Sentro, and kailangan ko din i-add dito yung pangalan ko para magkaroon ako ng access dun sa page. For those of you guys na ma-encounter, kunyari, hindi nyo kunyari ma-claim yung mga existing page po ninyo dito. Halimbawa lang, kunyari nag-i-review or nag-error. Ang problema nun, kapag ganun yung nakikita yung error, possible po yun na naka-claim na yung page na yon from different business portfolio. Kaya hindi nyo ma-claim dito sa portfolio na ginawa ninyo kasi it was previously claimed under a different business portfolio. Kaya hindi nyo mailagay dito, hindi nyo mailagay sa business portfolio na ginawa ninyo. Ganun po yung reason kung bakit nag-e-error. O kaya naman, merong gumawa ng Facebook page ninyo, tapos inad lang kayo as community manager. Wala kayong top level admin access. Kaya hindi nyo ma-claim dun sa business portfolio po ninyo. Got it? Now, stop sharing ko muna yung ano natin. And before ako yan, sige. Okay, sasagutin ko yung mga nasa chat ha, para at least tayo, i-compress natin yung oras natin. Ngayon, I'll be i-drawing ko sa inyo kung bakit kailangan nakahiwalay, at for those of you na medyo confused pa kung anong nangyari, i-drawing ko sa inyo para magkaroon kayo ng overview. Pakiusap ko lang, wag ako muna magdo-drawing, wag niyo pong dodrawingan yung whiteboard. Ako po muna magdo-drawing. Okay? Off ko muna yung mga settings para hindi kayo makapag-drawing. All right. So for example, 'di ba kanina sabi tinuro ko yung personal ad account po ninyo. Ayan, may nag-drawing na, sabi ko lang. Ayan. So, let's say for example, 'di ba yung personal, pag nag-boost post ka kasi kayo, okay, pag boost post lang yung ginawa niyo, automatically personal ad account ang ginagamit po ninyo. So, let's represent this as yung personal ad account ni Miss Arnie. Ito siya. So, pasensyahin mo na yung drawing ko, Miss Arnie, ha? Ayan. So, ikaw yan, yung profile mo sa Facebook, no? Kung saan ka nag-open ng newsfeed mo, nag-check ng mga post, ito yung profile mo. When you boost a post, ang ginagamit mo automatically yung tinatawag na personal ad account. Personal ad account. Sinasuggest ko na wag mo tong gagamitin. Wag niyong gagamitin to kasi kapag ito na disabled, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. Okay, dapat nakahiwalay yung business portfolio dito sa baba. 'Di ba nung kanina, nung ginawan ko ng business portfolio si Miss Arnie, meron na siyang existing na business portfolio, yung Siklista Sentro. 'Di ba? Yan yung number 1 na business portfolio niya. Tapos, yung ginawa ko ngayon, yung pangalawa, eto siya ngayon. Siklista Sentro number 2. And under dun sa business portfolio na yon, naglagay ako ng isang ad account. Di ba? Nag-create ako ng isang ad account. Dito sa Siklista Sentro number 1, you can create multiple ad accounts for as long as your ads are Facebook ad compliant. Nagko-comply ka doon sa advertising guidelines ni Meta. You can create multiple ad accounts under one business portfolio. Same thing with business portfolio number 2. You can create multiple ad accounts just in case
ma-disabled itong number 1 na ad account, you can still create ad account number 2, ad account number 3, number 4, number 5, and so on and so forth, provided na advertising compliant yung lahat ng ads mo, and so on, makakapag-create ka pa ng another business portfolio number 3, and kung ano man yung gustuhin mo, kung ilang business portfolio man yung kailanganin mo, makakapag-create ka for as long as, again, na mabait ka, sinusunod mo yung lahat ng advertising guidelines ni Meta. Okay, ganun po siya. Do not, you have to protect your personal ad account at all cost. Huwag ka magra-run ng ads dito kasi kapag ito na disabled, hindi ka na makakapag-create ng mga ito, yung business. Business portfolio. Okay? Di ba nakita nyo din? Under business portfolio, naglagay tayo ng Facebook page. Yung Facebook page na ginawa natin na kaki-create lang na bago, yun yung Siklista number 2 na Facebook page. And under business portfolio, pwede ka mag-claim ng Instagram account. Ito, papakita ko sa inyo yung itsura niya. Ayan, no? So, andito yung mga business assets mo, no? Imagine niyo guys na itong business portfolio is ang tawag dito is a subdivision. Sa loob ng subdivision, merong anong tawag dito? Merong sales office. No? Ba't na tayo dito? Ito. Ayan, so screenshot ko lang ito. Ayan o. Teka lang litan ko lang. Ay. Ito, so ayan, wala na. Ayan, screenshot ko lang ito para makita niyo yung itsura niyan. So parang ganito siya. Itong business portfolio nyo is yung pinaka-subdivision nyo. And bago kayo makapasok ng subdivision, di ba merong sales office, ito yon. Sorry. Ito yon. Tapos, bago ka makapasok nung, imagine niyo ito yung mga bahay sa loob ng subdivision. Para siyang townhouses. Bago ka makapasok dyan, kailangan mong humingi ng permiso doon sa tao na nagmamayari ng subdivision para makapasok ka doon sa mga business assets, sa Facebook page, sa ad accounts, sa Instagram accounts, sa WhatsApp accounts. Di ba kanina kahit na si Miss RD na yung may-ari ng business portfolio, inad pa rin niya yung sarili niya at inad niya pa rin ako para ma-access ko yung business portfolio. Kaya po siya ganun po yung ginawa po natin na method. Okay? Ayan, namamaos ako. Sagutin ko yung mga tanong dito. No? Sir Christopher, you're setting that up as if Arnie's profile is the owner of the page po. No, tama. Siya po yung may-ari ng profile, siya yung may-ari ng Facebook page, siya rin yung may-ari ng business portfolio. What happened, kung ano nangyari, is I act as if ako yung media buyer, papasok doon sa kanyang business portfolio. Nag-gain ako ng access in 3 different ways. Number 1, via email. Number 2, via ad account. Number 3, via business manager ID. Okay, Sir Christopher. Miss Jella, anong mas okay gamitin? GCash or credit card? Okay naman lahat yon. Anong tawag dito? Ako, preferably, GCash yung gamit ko kasi. Okay, nagpa-fund lang ako, although may credit card ako na pwede kong gamitin, Miss Jella. But the thing is, takot ako dun sa part na mahahack pa. No, let's say for example, yung credit card limit mo is malaki. Halimbawa, kalahating milyon. Tapos bigla kang mahack. Ang tawag dito, ang average spending mo lang, sabihin mo ng 50,000 per month. Tapos biglang nahack yung account mo, tapos biglang naubos yung
biglang na-max out yung credit card mo, 500,000. So parang ano, yun lang yung part na medyo scary lang part sa part ko. Where in fact, kung GCash yan, magpa-fund lang ako. Kumbaga, kung ano lang yung finand ko, hanggang dun lang yun. So, yun yung anong tawag dito, advantage ng GCash or Paymaya. Pero kung alin man dun, kung ano yung mas okay, pareho nang basta't napafund mo naman yung account mo, okay lang yan. Okay? Personal preference ko lang naman yun, Miss Jella. No? If you can use either GCash, Paymaya, or credit card, it's up to you. Rowie, need ba ng BIR? No need naman. Okay lang na mag-ads ka naman. Walang problema doon. Pero kung talagang gusto mo namang maging legit talaga yung business mo, kailangan mo ng BIR. No? Ay, mga BIR dyan, kaway-kaway. Makakarinig tayo ng BIR ngayon. Wag naman sana may BIR dito. No? Naalala ko tuloy yung mga Shopee sellers. No? Kawawa yung mga Shopee sellers at yung mga Lazada sellers. Tumaas ng tax, so wala na silang profit margin. So, yun lang. Na-segue ko lang ng konti. May ibang nag-share screen? Meron ba? Parang wala naman, Miss Chris Jean. Meron ba kanina? Let me know in the chat, Sir, Miss Hannah Ray, if media buyer ka, ikaw po ba gagawa ng business profile or si client? Si client po ang gagawa ng business portfolio. Business portfolio po ni client ang gagamitin ninyo. Pero kung hindi alam ni client paano gumawa ng business portfolio, i-guide mo. The same way na ginaid ko ngayon gabi si Miss Arnie. So as if ako yung media buyer, si Miss Arnie yung client, kung paano ko ginawa kay Miss Arnie yung process na yon, gagawin mo yung kay client, Miss Hannah. Okay? Not the other way around. Huwag mong gagamitin yung sarili mong business portfolio kasi you end up owning the data, hindi kay client. So kawawa naman si client kung yung data nasa sa business portfolio mo, tapos nagra-run kayo ng ads, tapos just in case na nag-cut na kayo ng contract, nasa iyo yung data, walang data si client, sayang yung ano. So kawawa si client. So yun lang yung advice ko, Miss Hannah. Rafael, can we transfer FB pages from one business portfolio to another? Yes, but you need to remove the page first doon sa first business portfolio na nilagay mo. Okay, i-remove mo muna doon and then i-claim mo sa bagong business portfolio, pwede yun. Okay? Von, anong purpose bakit mag-add ng page? May advantage ba? Von, kanina naglagay tayo ng page kasi anong tawag dito? Wala pang page na na-claim doon sa bagong business portfolio na ginawa natin. Okay? I believe meron ng existing na Facebook page si Miss Arnie, pero for the sake of this demonstration, kaya tayo gumawa ng bagong page doon sa ad account. I hope that clears things, no? Bon. Karsten, meron ako business portfolio, kaso na ko lang na-realize na yung ad account pala na ginagamit ko to run ads doon sa business portfolio galing sa personal ad account ko. Kaya ginawa ko is nilipat ko yung ad account na yon sa business portfolio. Na meron ako. Save na kaya personal account ko? Yes. If I were you, Karsten, Cristobal, ang gawin mo, wag mong i-stop completely yung personal ad account mo kasi ma-affect naman yung yung ads mo. Kumbaga, para mag-slow down yung inquiries mo doon, tapos syempre ma-affectahan yung business mo. Ang gawin mo, simultaneously, i-run mo yung personal mo tsaka yung ad account na nandoon sa loob ng business portfolio. And then, slowly but surely, you reduce the budget ng personal and then you increase the budget of yung doon sa ad account mo na nasa loob ng business portfolio. Kumbaga, dandahanin mo siya ng transition. Huwag mo siyang bibiglain kasi sayang naman. Kumbaga, may stop ng tuloy ng biglaan. So, ma-affect yung business mo doon. Jermaine, pwede kami gumawa ng another portfolio sa first page namin to manage our ads? Yes. Multiple business portfolio ang pwede mong gawin. Multiple ad accounts ang pwede mong gawin. Multiple pages ang pwede mong gawin. For as long as, ulitin ko, for as long as
sinusunod mo yung meta advertising guidelines. Bakit dalawa business portfolio or marami? You can create as many as you want, no? As you can. Rem. For as long as na meron kang different businesses, may business, may tubigan business ka, may car wash business ka, meron kang restaurant business, meron ka pang, wow, big time. Meron ka pang, anong tawag dito? Takoyaki business. Better is ihiwa-hiwalay mo sila ng business portfolio if meron kang multiple businesses. No, pero kung bago lang yung business portfolio mo, gamitin mo muna yung isang business portfolio kasi pag bago lang, ang makikreate mo lang is dalawang business portfolio and under one business portfolio is dalawang ad account. And then later on, kapag nakikita ng Meta na na maganda naman yung credibility mo as an advertiser, they keep on giving you another slot to create a new business portfolio. Okay? What if nakapag-run na po ng ads sa personal ad account, can I still create? Yes, Rafael, you can. One business portfolio for one page, no? Yes, preferably, Miss Hannah. Preferably, but kung bago lang yung business portfolio mo, you can create, you can run ads to one ad account, pwede yun. And then sooner or later, pagka medyo nabigyan ka na ng slot ni Meta, di ihiwalay mo na siya. Okay? Rowie, if restricted na po ni FB, ano pwede gawin kasi lahat ng page ko na-restrict. Kagagawa ko lang last week ang business portfolio, kalalagay lang ng details, pero restrict na agad ni FB. Dalawa ang restrictions, Rowie. Number 1 is temporary restrictions. Number 2 is permanently restricted. Kapag permanently restricted na yung business portfolio mo, wala na yung goodbye na yun. Ang pinakamagagawa mo na lang is mag-move on. Create ka ng bago. Pero kung meron nakalagay doon, submit for another review, temporary restrictions lang yon. So submit for another review, hihingihan ka minsan ni Meta ng government IDs or mobile number, and or in some cases hihingihan ka ng credit card info. Yon. So kailangan may submit mo yon para ma-reinstate yung business portfolio mo. Pag nakalagay doon, we have permanently disabled your ad account or business portfolio because you are not following the Meta advertising guidelines. Wala na yan. So move on ka na. Okay? Gawa ka ng bago. Creating multiple ad account, recommended po ba siya or pwede na sa isang ad account? Pwedeng isang ad account, pero preferably, Paul, is mag-create ka ng multiple ad accounts kapag may multiple businesses ka. Which is better? Traffic or leads? Leads. Okay, pag-uusapan natin yan on day 2 and 3. I'm not sure kung anong pangalan mo. This PC lang nakalagay. Christopher, thanks for clarifying. Tama ba pagkakaintindi ko? Scenario, part ako ng marketing team and my boss has his business and my Facebook page na. So first need niya i-claim yung page niya and then gawa siya ng business. No. Gawa mo na siya ng business portfolio and then i-claim niya yung page niya inside the business portfolio. Christopher. Add niya sarili niya doon sa business portfolio, then i-add ka niya sa loob ng business portfolio, Sir Christopher. As a media buyer niya, gawa din ako ng business portfolio before niya ako invite. Yes, pwede, you can create your own business portfolio. Pwede ka rin hindi ginagawa, pero better kung meron kang sarili mong business portfolio, but you have to be invited inside your client's business portfolio. Huwag mong gagamitin yung business portfolio mo, mali yun. Okay, ito yung nakikita ko sa mga karamihan ng media buyers na ginagamit yung business portfolio nila para sa client nila. Kawawa yung client, promise. Okay? Kung ako yung client tapos ganun yung nangyari, pwede ka nang habulin. Anyway, email po ba ang Facebook account ang ginamit sa pag-invite sa media buyer or regular email po? Pwedeng email mo nung gumawa ka ng Meta, nung Facebook profile mo, or pwedeng ibang email, pwede yon, Chris. No? Pwedeng email mo na ginamit sa paggawa mo ng profile or pwedeng Gmail account na
Outside dun sa profile mo, pwede yun. Mas okay credit card pag na-hack, pwede i-report. Yes, pwede naman, pero yun lang, kung may babalik sa'yo yung fund na nakuha sa'yo. Halimbawa, kalahating milyon yung na-hack sa'yo. Tapos, by the way pala guys, no, speaking of hacking, preferably, ang bawat business portfolio, dapat tatlo ko yung admin na kilala mo. Okay? Ikaw, tapos dalawang top-level admin access. So, dun sa ginawa kong business portfolio ni Miss Arnie, dalawa na kaming admin doon. Dalawa kaming top-level admin access. So, dapat preferably tatlo kayo doon na kilala mong kilala mo, as personally kilala mo. Para kung sakaling i-kick ka man ng hacker or na-hack man yung account mo, may re-reinstate ka pa rin kasi meron pang dalawang natitira doon. Ang problema doon, kapag nag-iisa ka lang doon sa loob ng business portfolio, tapos kinik ka ng hacker, goodbye na yun. Okay? So, again, tatlo dapat kayo, at least. Dati kasi na-hack account ko, pero until now, credit card pa rin gamit ko. Well, it's up to you. Preference ko lang naman yan. Not that techy, nagugulan sa setup. Miss Dorothy, you can still review the recordings. I know your struggle, ganyan din ako nung una. Pero ano yan practice lang yan. Practice makes perfect. Possible ba to na kapag nag-check ko ng Meta Business Suite, ay teka muna. Speaking of Meta Business Suite, anong pagkakaiba nun? Meta Business Suite is, hindi ko na-explain kanina. Sorry. Ang pagkakaiba ng Meta Business Suite is ito siya. Sa business portfolio nyo. Ginagamit ang Meta Business Suite kapag madalas ang gumagamit nito yung mga SMM, social media managers. No, i-share ko lang yung screen ko. Buti na paalala mo si Raymond. No? Yung Meta Business Suite, ito siya. Magkaiba siya doon sa ad account. This is where you can plan your social media post. Pwede mo siyang schedule. Halimbawa, for the month of March, kamukha nito, meron akong mga scheduled post ng March. Ito nga, may bungi-bungi pa yun. Dapat meron akong 9, meron akong 11. Kamukha nito, 9, halimbawa. So, pwede kang dyan, pwede kang mag-schedule post. No? Kunyari, ito, April 1, kunyari, bukas. Yan. Tapos, schedule post. Yan. Madalas ginagamit ito ng mga social media managers. Tapos, dito mo rin makikita yung mga messages na pumapasok. Yan. Pwede mong i-schedule ko ng oras. Itong inbox mo. Yan. So, nandito yung mga nag-i-inquire sa sa page mo, pwede mo makita dito. Lead center, nandito yung mga leads na na-acquire mo. So, ganyan po siya. Okay? Yun yung pagkakaiba ng Meta Business Suite sa business portfolio na meron ka. Okay? Anita, may nag-set up ng ads last time pero binalikan ko, nawawala na. Paano kaya ma-retrieve? Kapag ginawa nila yon sa sarili nilang business portfolio, yun, pwede ka nila i-kick doon. Tapos, yun nga, kung halimbawa, may nag-set up para sa'yo, pero under their business portfolio, hindi mo pag-aari yung business portfolio, sa kanila yon. Tapos, pag tinanggal ka nila doon, wala kang magagawa. Tinanggal ka nila Kaya nga, lagi ko sinasabi, kung ikaw business owner, gawin mo yung business portfolio under your profile. Wag niyong hayaan yung mga media buyers na gagawa sila ng business portfolio tapos i-add yung page doon sa portfolio nila. Mali yun. Pag profile, pwede bang mag-ads doon? Kasi yung huge followers ko ang gawin mo is mag-create ka ng bagong page kasosyo, Kenny. Tapos, i-cross-post mo yung may page ka na mataas ang followings or followers. Sabihin mo doon, ito yung bagong page mo. Better yun. Okay? Yung profile mo kasi na ginawa mong professional mode, okay din naman yun. Doon yung personal branding mo. Pero mas better talaga, meron kang fan page.
Kung mag-create ako ng bagong business online, need po ba is Facebook business account? Hindi ko masundan, Sir Dennis. Kung mag-create ng bagong business online, need po ba is FB business account? Yung ginawa nating portfolio ngayon, Sir Dennis, yun ang gawin mo, no? If ito yung question mo. So, FB business account. Kasi yung ginawa nating portfolio, business yon, business kaya nga siya tinawag na business portfolio. Applicable, Zen, applicable ba yan sa real estate pagbuboss? Yes. Kailangan nakahiwalay yung personal ad account mo doon sa ad account mo na pang ads talaga. Kasi pag Zen na disabled yung personal account mo, wala na yan. Mahirapan ka. Mag-create ka ng bagong Facebook profile. Na-ask ko lang, ipapakita rin ba dito kung paano mismo mag-boost using the portfolio? Yes, on day 3, Miss Jermaine. Sir Jermaine. Magkakopy ba kami ng video? Yes, I'll be sending you the recording after this training. Just give me 30 minutes to render. You'll receive an email at least mga 9 p.m. tonight. Pwede po mag-request? Yes, meron kang recording. Is it okay to use one credit card for all business accounts? Don't know if this has been asked. Okay. Miss Eileen, ganito. Ang tawag dito, okay ba na gamitin mo yung isang credit card sa lahat ng business accounts mo? Ako, personal preference, kailangan kung meron ka lang naman extra credit card, dapat hiwa-hiwalay siya. Dapat magkakaiba siya ng credit card info. Bakit? Kasi, let's say for example, na-disable yung isang ad account mo permanently. Tapos, nag-create ka ng bagong ad account and same credit card info yung nilagay mo doon. Tapos, same business yung niraron mo doon na nare-reject. Identified ni Facebook yon. Alam ni Meta yon. Kasi kapag nag-create ka ng bagong ad account ulit, yung same credit card info na yon, naka-store na yon sa kanilang anong tawag dito? Data. So, better kung meron ka namang extra na credit card, preferably, bawat business portfolio may kanya-kanyang credit card. Ano lang naman yan, personal preference ko. Kasi nadidetect yan eh. Even if, di ba, completely na-disabled yung business portfolio mo, even if yung mobile number na ginamit mo, mag-create ka ng bagong business profile or mag-create ka ng FB profile, alam ni Meta na ikaw pa rin yan. Okay? Alam din ni Meta yung iyong IP address kung saan ka gumagamit ng device. Kaya ako nung totally ban ako, yung nag-uumpisa pa lang ako, when I tried creating a new business portfolio and a new FB profile sa same device, lagi ako nare-reject. So ang ginawa ko, bili ako ng bagong SIM, create ako ng bagong Gmail account, gamit ako ng bagong fresh na credit card info, and then yung ID ko, even if yung ID na ginamit mo, alam ni Meta yon. So yung, I believe, SSS yung ginamit ko doon na identification na in-upload ko. This time, ang in-upload ko yung driver's license. Okay, so it's completely fresh. So up until today, gamit ko yung ad account na yun. It's been a couple of years na hindi siya ano. Okay? So preferably dapat naka-separate yun. Kung isa lang yung credit card mo, wala kang magagawa. Talagang gagamitin yung isang credit card. Okay? Magkaiba ba yung FB page sa business page? Yes. Yung FB page, that's your fan page. Yung business page, that's your business manager or yung business portfolio. Business manager ang tawag before, tapos nag-evolve business portfolio. Yung ads manager ang tawag dun before is power editor. Nag-evolve ads manager na yung tawag. Okay? Paano pag na-restrict yung business portfolio? What will happen sa mga ad account na nandun? Wala na. Eto no, pag na-restrict yung buong business portfolio, pati yung ad account doon, pati yung pixel doon, disabled lahat yon. Okay? Pag yung buong business portfolio mo na disabled, ad account mo, pixel, disabled lahat yon. Pero mas gugustuhin ko yon, Miss Jella, mas gugustuhin kung ganun na lang nangyari, wag lang ma-unpublish yung page ko. Kasi, bakit?
pag na-disabled yung business portfolio, I can just create a new one. Pero yung page mo na meron ng, let's say, you've been running it for quite some time, like 3 years na, and then you have, let's say 100,000 followings or followers. Pag na-unpublish yun, start ka sa scratch. Mas gugustuhin ko na yung ad account yung ma-disabled ko, wag lang yung Facebook page ko. Okay? Rowie, binigyan lang ako ng 1 month yung restriction. It means temporary lang po ba yun? Kung may nakalagay 1 month, yes, temporary yun. Pero pag yung nakalagay doon, we have permanently disabled your ad account. Permanently, no? Permanent na talaga yan. Anita, may mga nagme-message na may no. Guys, yung mga we have restricted your page, si Meta never nagme-message. Okay, hindi nagme-message si Meta sa mga Facebook page ninyo. Ang means of communication ni Meta is via email. Pero be very careful din kayo kapag nakaka-receive kayo ng email, make sure lang na galing kay Meta yon. Paano nyo malalaman kung galing kay Meta? Makikita nyo yung email domain kung galing kay Meta. Kamukha nito. Let's see. Teka lang. Pag hindi galing kay Meta, kamukha nito. Share ko yung screen ko. Kailangan bago nyo buksan bago nyo i-click yung mga link doon, ito kamukha nito, Meta Business for N. Advertise-no reply at support.facebook.com. Ibig sabihin, kapag yung domain is legit, galing kay Meta yon. Pero pag yung, kunyari, Arnie, no reply at gmail.com, hindi kay Meta galing yun. Okay? So, be very careful. Yung mga nare-receive yung email, unang-una, hindi nagme-message sa Meta. Pangalawa, hindi nagko-comment sa Meta. May mga comment minsan sa page ninyo na nag-violate daw kayo, hindi nagme-message, hindi nagko-comment sa Meta. Email yon, via email kayo makaka-receive. Zen, pinagawa po kami sa office ng FB account designated for project boosting. Only pero konti lang ang nakukuha namin inquiry. Need po ba na business portfolio? No. I'll explain that tomorrow, Zen. No? Join ka tomorrow kung bakit possible na bakit konti lang yung inquiry na pumapasok. Day 4 is recorded. Paano makapagtanong kami? Lahat po yon day 1 to day 4, day 5 recorded, live and recorded po yon. Paano humingi ng remote access sa business portfolio ng isang business admin? Remote access via via Zoom. Yun. Kung paano yung ginawa natin kanina, Noel, yun yung sundan mo. Michelin, dapat po ba talaga i-add account ko sa sarili ko? I am a business owner and ako nagmamanage. Yes, kailangan po. Sid, VA ako ni client, then added me to join sa business portfolio niya using personal FB ko. Ako tagagawa ng ads, taga-schedule. Okay lang yun as long as na business portfolio ni client yung gamit. Ang ad account ba is one Facebook profile? Preferably, Hana. Okay, one ad account, one Facebook profile. Or one Facebook page pala, sorry. One ad account, one Facebook page, no? And kung may multiple businesses ka, i-separate mo rin ang ad account. So, dapat magkakahiwalay siya. Okay? Huwag mong pagsamahin yung dalawang business mo sa isang ad account. Halimbawa, meron kang business takoyaki. Tapos, meron ka pang isang business, let's say, sapatos. Okay, nagbebenta ka ng bag. Tapos, sa isang ad account, pagsasamahin mo yung ads nung takoyaki business mo tsaka nung binibenta mong sapatos, malilito doon si Meta. Okay, hindi niya alam yung magiging audience targeting noon kasi yung data nung interested sa takoyaki mo, saka yung data nung interested doon sa bags mo, magkaiba. So wag mong pagsasamahin yun sa isang ad account. Okay? Ito bang Zoom pwede yung i-send? Meron kayong recording, Miss Emily. Masisend ko doon sa sa email mo yung
recording. Curious lang ako, anong prefer, ayan, natanong, nasagot na to. Bakit may time na kapag nag-boost ng post for sales, nakalagay 0 replies kahit 1K? Kasi na-determine ni Meta, Miss Melody, na maliit yung budget mo or maliit yung audience size mo. Okay? Pag yung nakalagay doon, ignore mo lang yun. Usually, ini-ignore ko lang yun. Lumalabas talaga yun. Anong tawag dito? Your ad account, your campaign setup may get 0 replies yung nakalagay dun sa gilid ng ad account. Ignore mo lang yon kasi number one, either maliit yung budget mo or maliit yung audience size mo. Okay? May nagbebenta ng followers or likes. Don't do that. Don't fall for it. Huwag kayong bibili ng Facebook page like. It will hurt your page. May recording po, Miss Emily. May existing setup po ako. Problem is, nag-fund ako for 1 week. But 3 days pa lang, ubos na yung fund ko. Check mo yung daily budget mo. Check mo yung threshold mo. I'm not sure kung anong naging problema along the way. Pero it's yung budget mo siguro hindi na nalagay na maayos. How about sa notification ng business portfolio or ads account? Notification ng business portfolio or ads, hindi po nagme-message sa Meta, Rowie. Unless otherwise, nag-click ka doon sa ads manager, tapos meron dong, di ba sa ads manager, meron ka makikitang, anong tawag dito? Notification button na magme-message ka yun. Galing kay Meta yon. So, ito, kamukha nito. Open ko yung ko Ito yung itong question mark na to, yung help. Pag kinilig mo yung help, mapupunta ka dun sa articles, tapos pwede kang mag-message kay Meta. Pwede yun. Legit yun, Rowie. Okay? Do you also do paid complete ad setup for clients? Yes, Paul. Depende sa line of business mo. You can message our page, and then my staff will reply kung paano paano yung magiging arrangement. Kung nasa real estate business ka, hindi ako tumatanggap ng client from real estate clients. Okay? And yung life insurance, hindi rin ako tumatanggap. Can you reply my question kung pwede bumili ng likes o followers sa page? Nasagot ko na to, wag kang bibili. It will hurt your page or your algorithm. I emailed you rescheduling. Can you send na lang the video records? Again, Miss Maria, I will be sending the recording tonight, no? Ano yung instructions on how you can be able to access the recordings. Okay, kahit po ba messaging campaign lang ang nirarun, pwede magkasama yung magkaibang business? Hindi po. Huwag mo pagsasamahin yung magkaibang business sa isang ad account kasi malilito si Meta kung ano yung audience na tina-target mo. Dapat magkaibang ad account. Yes, Ms. Zen. Nabanggit mo earlier, wag pagsamahin, yes. Pero same industry, example, real estate business sa isang ad account. Yes, pwede. Kung meron kang 5 page, puro real estate Facebook page yun, isang ad account lang, okay lang yun. Pero yun nga, magkaiba yung demographics. Nagbebenta ka ng takoyaki din sa isa, tapos yung isa, bag yung binibenta mo. Magkaibang yun. Magkaibang demographics yun. May I ask if the 100 pesos Facebook ad strategy will be discussed here somehow? Yes, on day 3. Remind mo ako, Miss Eileen. On day 3. Although I'll be giving you the framework. But this one is just yung anong tawag dito, the PDF file. If you want to learn the lesson ng recorded, meron doon sa dashboard. So I'll be sending it here.
This one. Yeah, pwede mo i-download dyan. Okay, sino pa? Alright, medyo namamaos na ako. Ba't ganun? Ang bilis ko mamaos. I'm sorry guys. I'll be answering two to three more questions and then let's call it our first day and then I'll be sending the recording after 20 to 30 minutes and then I'll see you tomorrow. Sino pa yung ano ko dito? Two more questions na lang I'll be answering. Mas okay ba na one post lang ang i-boost? Mas okay kung multiple post ang i-boost mo, Miss Melody. How bad is it if you try to avail page with followers and likes for sale? Really bad. Kasi basta really wag mo nang tangkain kung gusto mo talagang long term yung ano mo, yung business mo, Leomar. I-grow mo yung Facebook page mo ng normal way of promoting it. Okay, kasi gone are the days na yung dati kasi ganito matatalino kasi yung mga tao Ang ginawa ng iba, nagparami ng Facebook page, nagparami ng Facebook page followers. Nung marami ng Facebook page followers, nag-stop na mag-ads. Napansin ng Meta, matatalino itong mga to ni-reduce niya ngayon yung reach. Even if let's say 100,000 yung followers mo, ni-reduce niya yung reach, at least 1 to 2% na lang yung mara-reach ng organic post mo. So mapupwersa ka ngayon, even if meron kang 100,000 followers, mapupwersa ka ngayon na mag-ads pa rin. So if I were you, don't do it. Wag mo nang tangkain. Okay? So hindi na nagmamatter kung gaano kadami yung followers mo. Okay? Meron ako isang Facebook page ngayon. 16 lang yung Facebook followers ng page na yun. Bumibenta naman. Okay? Bumibenta siya. Promise. Wag mo nang tangkain na magpadami ng followers. Tapos na yung era na yon na maraming followers, maraming bibili. Tapos na yung era na yon, wag mo nang sundan yon. Do you accept na kayo na lang po media buyer or kami na lang gagawa ng business owner? How much po if kayo? Miss Eileen, paki-message mo yung Facebook page po namin. My staff will assist you. Okay? Ask ko lang po if okay ba use payment method ng peso but may business in the US. Pwede naman Sir Edgar. But preferably kung ano tawag dito, US dollar 'yon. US market talaga, ano tawag dito, foreigners talaga yung target market mo. Preferably dapat mag-US dollar currency ka. Pero kung Pinoy naman, okay lang 'yun. Walang problema. Okay? Guys, I'll see you tomorrow. Medyo overtime na tayo ng a couple of minutes. For those of you guys na you can still have an opportunity to ask questions on a second day. And as promised, I'll be sending you the recording sa email niyo po tonight. Okay? Just give me at least 20 to 30 minutes before may send ko sa inyo yung recording sa email po ninyo. Alright, I'll see you tomorrow and then yung mga hindi ko nasagot dun sa chat, you can still ask questions sa second day natin. Maraming salamat and I'll see you tomorrow 7:30 PM same time. Bye-bye guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.